Pero nasa linya na natin, mga kapuso, Saksi sa Double B! ang DMW Secretary, si Secretary Hans Leo Kakdak, Department of Migrant Workers. Secretary, magandang umaga. Si Joel Suwing po ito. Good morning po. Magandang umaga, Sir Joel, Sir Weng. Hindi pala single Weng pala ngayon. Opo, opo. Si Joel tsaka si Weng po, si Rowena po ito, Opo. Secretary. Ito lang, Opo, opo. kahapon, nabanggit ninyo sa Senado ba yun, Weng, kung di ako Oo. nagkakamali? Sa House. Sa House of House, I'm Reps, sorry. oo. Sa House of Representatives na talagang mukhang dadami po yung ating mga kababayang uuwi po rito at mangangailangan po ng trabaho. Kaya lang ang problema, dito po sa lokal, dito po sa Pilipinas, may problema na po tayo dahil marami rin sa ating mga kababayang nagtatrabaho dito, mawawalan ng trabaho eh. Yun ang sinasabi at babala ng DepDev. Diyos ko po, bigyan nyo nga kami ng senaryo, Secretary, kung ano ang ating nakikita. Dalawa yan kasi. Opo, opo. Dalawang bagay yan. Actually, more than two. Pero ilalagom ko sa dalawang aspeto. Opo. Una, depende sa sitwasyon. Nagkaroon ng 2-week ceasefire. Pinamanmanan natin ang sitwasyon. Pero bagamat ganon ay meron na tayo kasing nakaambang mga nagnanais umuwi at may dalawa tayong charter flight na pauwi. So meron pauwi. At meron talagang nagnanais na matulungan makauwi. At ito naman ang direktiba ng ating Pangulo. Tulungan ang Pilipinong nagnanais umuwi sa sariling bayan. Ngayon, batay dun sa entry survey, yung papasok sila ng Pilipinas, yan ang ibig ko sabihin ng entry survey. Sina-survey sila, si Admin PY Kaunan, meron siyang survey form. 84% of them are still hoping for overseas employment. Okay? So, of that figure, meron around 50%, 50-50, yung mga pwede pang bumalik sa pinanggalingan. So halimbawa, yung mga rin-repatriate namin sa UAE, pansamantalang nahinto ang trabaho o pagkakataong makauwi, kaya't sila ay bibigyan ng puwang natin na pagkakataon na makabalik through facilitated yung clearances nila pabalik dahil kasi may valid employment visas pa sila pabalik ng bansa, halimbawa UAE. Ngayon, yung mga nagnanais mag-ibang trabaho na umuwi dahil gusto ng sa ibang trabaho o lugar naman, meron tayong ilalatag na higit kumulang 200,000 na mga job orders in Asia, Africa, Europe, and Americas. Nakaabang yan. Alam natin yung skills nila kasi may survey form nga si Admin PY ng skill sets ng mga nanunumbalik. So, naghanap tayo ng job orders na katumbas ng skill sets nila. So, halimbawa, meron doong mga domestic workers na bumabalik kasambahay. So, meron tayong nakahanap ng mga similar categories like caregivers, meron mga restaurant workers na nababagay sa kanila. Okay. Pangalawa, una pa lang yun. Yung pangalawa yung sa livelihood. So, andyan na yung reintegration network natin, yung National Reintegration Network na itinalaga ng Pangulo. Nagkaroon tayong malaking job livelihood fair sa Quezon City kay Mayor Joy nung Lunes, di ba? Kaya't ito, livelihood naman, nag-anunsyo ng mga loan windows, capital assistance, si Sec Chris Roque ng DTI, nag-award nga siya ng 10 kapital, pang-kapital, tulong kapital sa 10 nanumbalik na OFWs. Tapos si Sec Sani Angara sa mga teachers naman, binibigyan niyang trabaho sa public school system. Sec Kiko Benitez para naman doon sa mga kailangan magsanay. Kasi baka kasamang sa paghahanap ng trabaho o negosyo ay iba namang larangan ang training o pagsasanay. So yun ang lagom ko doon. So yun ang ating game plan, so to speak, playbook, so to speak, sa mga nanunumbalik. Ilan na po ba yung napabalik natin, Secretary, mula na mag-umpisa itong krisis dyan sa Iran? Yeah, ang krisis sa Iran war ay higit kumulang approaching 4,000 na tayo. In fact, papunta ako sa airport ngayon. Merong manunumbalik na higit kumulang 200 higit mula sa Bahrain at Kuwait. Ilan pa po ang target nating maibalik? Kasi meron pa tayong 8 chartered flights kanyo Oo. na nakaschedule na sumundo sa mga Pilipino apektado. Meron tayong pang-8 ngayon darating. Darating nitong weekend, pang-8 chartered flight. At pang-siyam kasunod nun. So wala naman tayong target in terms of dapat ganitong bilang ang makauwi. Pero ang sinasabi lang natin na
meron tayong ninanais na matulungan in terms of yung pagkakaroon ng pagnanais silang umuwi. Kaya't eto, pinapacilitate natin yung kanilang biyahe pa uwi. Andun pa rin ba tayo sa status, Secretary, na hindi pa mandatory, kundi voluntary on the part of the OFWs yung pag-uwi po sa Pilipinas sa kabila po? Hindi, kasi walang alert levels sa Gulf states at least. Sa Israel, merong alert level 2. Mm-mm. Sa Lebanon, may alert level 3. Sa Iran, alert level 2. So, yun ang ating alert level sa ngayon. But sa Gulf states, when you're talking of Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE, Oman, wala po tayong Saudi, wala po tayong alert levels. Sabi niyo po sa House hearing kahapon, ang laki pa ng pondong kakailanganin ninyo para dun sa repatriation efforts at saka yung pagbibigay ng livelihood dito sa mga kapuso natin nakakabalik ng bansa. May sigurado na bang pondo? Yes, meron tayong naiulat ko kahapon na nagkita kami na aprobado ng ating Pangulo ang 800 million ni Sec. Rolly Toledo sa hearing kahapon. Paragdagang 800 million, laking tulong po noon. Pero depende kasi, ang tanong kasi ay yung bang forward planning, no? Yes. Paano kung magpatuloy itong sitwasyon? Kaya dapat may paghahanda. So nailatag ko doon yung 7.3 billion na kailangan. 7.3 billion. Parang saan natin kukunin yung Secretary? Meron na bang nabanggit sa inyo? Sa Kongreso ito. Ang konteksto dito yung kasi may napipinto silang planong legislation di ba? Yes, doon sa Bayanihan 3. Oo, yan. Yan ang konteksto niyan. Okay, so pwedeng doon isama 7.3. itong 7.3 na ito. Ano no? Doon po pwedeng ipailalim itong parang supplemental budget ninyo para dito sa lahat ng efforts right. na ito. 7.3. Meron din tayong napipintong, by the way, hindi pa natin napag-usapan yung financial assistance. Mga 4,000 na ang nabigyan natin ng financial assistance. Okay. With respect to 4,000 with respect to those given financial assistance. Doon sa mga na-disrupt ang work reduction, kumonti ang working hours, pinag-leave, indefinite forced leave. Kaya't meron tayong financial assistance sa pinamamahagi. Ngayon, 4,000 na ang nakinabang sa financial assistance. Ito yung nandun pa rin po sa Middle East. Yes, that's Okay. right. Yung nandoon pa rin. Parang yung ginawa ng COVID, kung naalala ninyo. Yes, sir. Yung Bigay din ng 7.3 financial billion, kung mababawi lang natin, Weng, yung 1.7 billion na dineliver ni Sally Santos kay Bryce Hernandez, Oo, malaki 5.6 na lang ang kakailanganin ng DMW. Mukhang No? Pero malabo yun, pinaghati-hatian na nila. Kaya correct. Anyway, Secretary, ito po, medyo hindi ba natin ano pa ba ang pinakamataas na alert level? Kasi sa Lebanon po, binomba, ang dami hong mga Pilipino rin pong nandun, 14,000 yata, kung hindi ako nagkakamali. Ano bang development po dyan sa Lebanon? Sa Lebanon, mga 10,000, sa 11,000, ganyan. Alert level 3. 3 pa rin. Sa Lebanon, yes. Meron At bang mga... umiigting ang... Oo nga po eh. May mga pasabi na ba sa inyo ang Filipino community doon na iuwi nyo na kami sa Pilipinas, Secretary? Yeah. Tayo naman, kung naalala nyo, nag-charter na tayo mula sa Lebanon 2 years ago. Kaya't handa naman tayong magpa-uwi muli. Kaya't nakamonitor din tayo sa sitwasyon sa Lebanon. Alright. Yung nasawing Pinoy sa Haifa, Israel, ano po ang pinakahuling development po? Hindi siya OFW. Tayo nakikisa't nakikiramay sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas, lalo na at sa Israel. Siya ay kasal sa Israeli. Isang Israeli. Kaya DFA, sina Sectes Lazaro at Ambassador Eileen ang nagpapasinaya po ng pagpapauwi. At tayo po ay nakikisa at suporta naman tayo sa embahada natin sa Tel Aviv kung kinakailangan natin magbigay ng suporta. Alright. O sige. Secretary, salamat sa oras. Mag-ingat ka. Ingat Thank you. po. Maraming salamat po, Sir Joel, Sir Ma'am Weng, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Good morning, sir. Secretary Hans Leo Kakdak, Department of Migrant Workers, mga kapuso.